istorya nating pag-uusapan. Magandang hapon mga kababayan. So meron tayong pag-uusapan na isang touching na istorya mula sa isang dating namamalimos na naka-ahon sa kahirapan at naka-graduate sa Ateneo. So ito yung istorya ni, anong name nito ni Sir? Ni Sir Eugene de la Cruz. Patay mo na natin yung sound. So touching itong istorya na kung papanoorin or babasahin mo ay kahanga-hanga. Ito si Sir Eugene de la Cruz ay nag-graduate sa Ateneo de Manila University. Alam natin na yung Ateneo, bigatin yan, hindi talaga yan basta-basta. Kapag graduate ka ng ganyan, tapos maganda pa yung grades mo, pag-aagawan ka talaga ng mga kumpanya. Doon nga sa dati kong pinagtrabahuan, pag nalaman nilang ganyan, medyo na agad ang posisyon matindi-tindi na agad Kasi Ateneo graduate, 'di ba? Kadalasan yung mga De La Salle University, malupit. Pero dito, nakalagay dito, ako, hindi ko kinokontra yung tagumpay ni Kuya. Impressive talaga yon, 'di ba? Baka nga entrance exam, hindi ako umano dyan sa Ateneo Alam mo naman kapasidad ng pag-iisip natin, hindi naman ganun kalupit. Sa Fatima nga ako nag-aral Kasi nung Fatima dati noon, walang entrance exam. Interview lang. Medyo pinalad tayo sa Fatima. Pero ito, just imagine Ateneo. Now, nagbabasa ako, netong istorya niya. Dito, nung unang tiningnan ko, parang hindi ko naman masabing may mali, Parang possible naman, hindi naman siya mali, pero possible na parang possible naman. Sige, possible naman mangyari, pero parang ang hirap mangyari noon na just imagine nasa dito under bridges, parang palaboy ka, namamalimos ka, biglang Ateneo. Paano nangyari yon? Okay lang sana kung mga nakapagtapos sa isang di kilalang college pero Ateneo from parang mapapaisip ako doon, siguro magandang istorya yung nangyari sa buhay niya. Then dito may kwento siya, may parang hindi kumpleto yung detalye. 'Di ba? 25 years old, graduate siya, Tapos dito, at only 12 years old, I found myself disowned, stripped of a home, and left to survive on the streets of Metro Manila. For the next 4 years daw, I wandered, I begged, I slept under the bridges. When it rained, laging umuulan, umuulan. Dramatic kasi pag may may ulan In alleyways, when the skies were clear, and inside parked tricycles or jeepneys, when I got lucky, but for the most part, I was invisible. A child surviving in a world that kept moving without me, he shared. Despite the odds, Eugene persevered. So nagsikap siya, and took him a decade to complete high school. But every step forward reaffirmed his belief that he wasn't lost. And when chapter ended, another opened one, blah, 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 blah. Yung Ateneo nga. Parang may iniiwasan siyang part ng story ng buhay niya. So ito, pinuntahan ko yung profile ni may nakita ako ditong article ng TV Patrol or video ng TV Patrol. Tingnan natin,
Ngayon, mukhang ika-copyright kasi ito eh. So, medyo tatapalan muna natin itong video kasi grabe ang TV Patrol minsan mag-copyright. Kaya napapansin nyo, puro GMA yung nirakan ko. So, play natin tong buhay ni Sir. Certificate ng 25 anyos na si Eugene de la Cruz na nakamit sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Pawis, luha at tiyaga ang pinagdaanan ni Eugene. Kaya naman lubos ang kanyang kasiyahan dahil ang dating namamalimos sa kalye, ngayon may college diploma na. Kwento ni Eugene, 5 taong gulang lang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Mukha naman sila may pera talaga. Mukha silang may pera. Siguro, ano ba? Sige, panoorin muna natin. At napunta siya sa pangangalaga ng kanyang ama sa Tondo, Maynila. Pero noong siya'y 12 anyos, pinalaya siya sa kanilang tahanan. Ayaw po kasi ng tatay ko na magkaroon po ng parang panganay na bading at the time. Tinapon lang po lahat ng damit ko po sa labas ng sari-sari store. Opo, umuulan pa po nun. Tapos pinulot. Oh, dramatic ano? Pinalayas na talagang umuulan talaga. Umuulan ba? Hindi, malay mo totoo naman. Hindi ko naman alam kung ano, no? Pero sobrang dramatic nung may nagagalit ba sa akin? Sa kanilang tahanan. Ayaw po kasi ng tatay ko na magkaroon po ng parang panganay na bading at the time. Tinapon lang po lahat ng damit ko po sa labas ng sari-sari store. Opo, umuulan pa po nun. Tapos pinulot ko lang po siya. Hiyang-hiya po ako. 3 taong namuhay at namalimos si Eugene sa lansangan ng Maynila. 3 taon? Akala ko ba 4 years nakalagay dito sa istorya mo? Ang laki ng ang laki ng 1 year na discrepancy. Saan ba dito yung jeepneys, blah 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 blah. At 12, dito sa mismong sulat mo na lang. Nakalagay dito, 'di ba, binasa natin 4 years eh. Tapos 3 taon naman ngayon. Dinesh Benito tricycle poured curled in the dark alleyways. Public restrooms became my sanctuary where I washed my body, my clothes, and tried vainly to scrub away the shame. No one noticed. 4 years of my youth banished. 4 years nakalagay dito eh. Bagay, nakalagay dito 4 years of my youth banished. Hindi naman sinabi na. Pero kahit na may discrepancy eh. Kahit dito sa Philippine Star. Yung part na na namuhay ka sa kalye at namalimos ka. Actually, ayon sa kwento mo, wala namang mali doon. Pero wait lang tapusin natin yung yung TV Patrol niya. Ito. Ayusin ko lang kasi maarte tong TV Patrol ng ka-copyright to. Pag meron po akong more than 20, minsan po bumibili po ako ng kanin. Tapos parang pinapasabawan ko na lang po sa mga parisan. Pag piso po, ginagawa ko, bumibili lang po ako ng pandesal. Tapos hinahati ko lang po siya to 3 minsan. Tapos tinitipid ko lang po. Minsang naisipan na rin niyang sumuko. Madalas ko po na-feel inggit kasi kapag kunwari nakikita ko po yung iba na may magulang, there were a lot of moments na sabi ko, parang I just cry myself to sleep and just say to God na parang, Lord, kung hindi niyo man po ako gisingin bukas, hindi po ako parang magrereklamo. Hanggang sa isang araw, nakita siya ng isang kamag-anak at inalok na maging tagapag-alaga ng kanyang kapatid sa ama sa Leyte. Hanggang isang araw habang nagpapalay nakita ka by accident or hinanap ka. Parang yung story niya parang medyo may pagka-teleserye eh. To the point na ako para sa akin yung tagumpay niya sa Ateneo, yes. Ako doon. Bilib na bilib ako doon. Pero sometimes hindi mo na kailangan kasi gawa ng istorya na ganito eh. Yung para bang ang buwan at ang
mga stars ay nagtapat-tapat para mangyari sa'yo. Parang pang pelikula talaga. Napansin mo, pinalaya siya, 12 years old, umuulan, nagpalaboy ka, then suddenly nakita ka ng kamag-anak mo. Parang nagkataunan lahat, ano? Nakita siya ng isang kamag-anak at inalok na maging tagapag-alaga ng kanyang kapatid sa ama sa Leyte. Pinagalitan po yung tatay ko. Yung tatay ko po na he was left with no choice kaya kinuha niya po ako sa Leyte. Kung ang pagiging yaya sa kapatid ko, ang kapalit naman nun ay magkakaroon ng kunwari higaan, makakain, matutulugan, matitirhan. Sabi ko, who am I to to get jealous pa. Matapos ang 6 na buwan, muli siyang iniwan ng kanyang ama nang piliin niyang mag-aral sa public school. Para matustusan ng sarili, naging math tutor siya at nagturo din ng sayaw. At talagang matalino ito, no? May ilang tao ring tumulong sa kanya. Tamo, ang dami, hindi naman talaga totally, namalimos siya eh. Kasi parang ang dating ng mga article na pinablish sa kanya, namalimos siya at yung napalimusan niya, yun yung naging dahilan kung bakit siya nakaaral. May tulong na galing sa iba. Kasi nga, automatic naman yan eh. Pag matalino ka talaga, o-offeran ka na ng mga scholarships, mga hindi imposible yon. Well, pagsisikap niya pa rin naman yon. Pero wag naman sana yung parang nilagyan ng betchin na yung parang mala teleserye ang buhay. Na hindi na siya totoo. 'Di ba? Walang problema, may kumup-kup sa'yo. Hindi man binuhay ka na, let's say, ayon sa istorya niya kasi parang hindi siya minahal bilang anak, 'di ba? Kasi bading siya. Parang may diskriminasyon na nangyayari, then napilitan yung tatay na buhayin siya. Na kung tutuusin, parang teleserye style ang buhay eh. Hanggang sa nakapagtapos siya ng high school Dami medalya oh. na may mataas na grado at karangalan. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng scholarship sa Ateneo de Manila University at pinili ang kursong economics. Hindi naman po maiiwasan na isipin na, Ateneo, maraming mayayaman, parang ganun. Tapos ako, parang just barely getting by. Umabot pa sa point na parang pulube. Iniisip ko lang po kung ano yung napagdaanan ko dati, na parang, ngayon ko pa ba susuko na you owe it to your 12-year-old self na tapusin to. Nitong Sabado, taas na siyang tumungtong sa entablado ng pamantasan nang magtapos ng may honorable mention. Para kay Eugene, ang mga lansangang minsang nagsilbi niyang tahanan ang humubog sa kanya para maging matibay, madiskarte at palaban sa buhay. Easily, ABS-CBN News. Ganda ng pangalan ni mama, Easily. Easily. Pero, yung the fact na, na scholar ka sa Ateneo, maganda ng yun eh. Maganda ng inspirasyon yun eh. Kasi mahirap, 'di ba, ang standard ng Ateneo ang taas talaga. Pero yung gagawan mo pa ng istorya, parang yung portion kasi na namalimos ka, maliit na part lang yun ng buhay mo. Oo, naranasan mo yun. Actually, medyo matagal-tagal din. Kaya lang nakakalito eh. Minsan 3 years, minsan 4 years mong naranasan. 'Di ba? Di namin alam kung ano yung totoo. Pero you can't deny the fact na nakapunta ka dyan, may mga tumulong sa'yo. Hindi dahil doon sa pamamalimos mo. Binuhay ka din naman pala ng kamag-anak mo. Sige ka, pag dumating ang time na naimbestigahan to, baka ikasira pa ng buhay mo na may sinabi kang hindi totoo dito. Diba? Hindi ko rin alam kung anong reason bakit nagkwento ka ng ganyan. 'Di ba? Kasi parang ang dating dito sa kwento mo na ito, yung nag-viral, parang walang naitulong sa yung kamag-anak mo eh. Kung hindi ka pa i-interviewin ng TV Patrol, hindi mo pa ikikwento na may mga tumulong sa iyo eh. 'Di ba? Parang wala kang kinwento dito tungkol sa iniwasan mo yung
yung mga kamag-anak mo. 'Di ba? Well, hindi natin alam, baka may galit din siya kasi nga di umano daw ay pinalaya siya, 'di ba? Pero sana wag wag namang medyo may pagkabarbero kung ano yung totoo. Kasi doon ka mamamahalin ng tao eh. Bakit mas madrama ba na mas i-highlight mo yung namalimos ka? 'Di ba? Eh yung mag-Ateneo ka nga lang alone, ano na yun, impressive na yun. Hindi mo na kailangan magkwento pa ng ano, 'di ba? Anyway, kayo naniniwala ba kayo dun sa kwento niya? Ako, siguro mga 60% ng kinwento niya totoo siguro. May struggle din naman talaga. The fact na nag-Ateneo ka, sobrang hirap nun. Proven naman na graduate siya ng Ateneo eh. Sobrang hirap nun. Kaya lang, may mga inconsistency at may mga tinatago siya sa istorya niya eh. Na obviously dito wala siyang minention tungkol sa puro ang minimension niya lang na malimos siya. Pero nung in-interview na siya, naglitawan na yung mga details na hindi natin nakita sa post niya. 'Di ba? Dahil doon, medyo pag kasi ganun ang tao, hindi mo na rin alam kung paniniwalaan mo pa o hindi eh. 'Di ba? Pero kung totoo man ito, no, alin dyan yung totoo? Yun na lang siguro. Pero sa kabila ng lahat, congratulations pa rin. 'Di ba? Malupit ka, Ateneo ka eh. Next video, ito naman ay yung tungkol sa AI. 'Di ba? Na topic sa KMJS ang AI pero masyadong mahaba kasi yung sa KMJS. Dito na lang tayo sa News 5. Diyan. Panoorin natin 'to. Bahalang paglipanan ng mga deep fake at AI-generated videos online na pwedeng Deepfake? You're so, you're so 2016, 2017? May dumi-deepfake pa ba ngayon? Puro puro AI na yan. Mas medyo perfect na. Nag-start yung deepfake na yan, di ba dati? Yung pinapatong yung muka. Madali mong mahalata yan eh. Yung deepfake na yan eh. Parang halata talagang lang siya, peke. Pero sometimes medyo magandang pagkakagawa. Pero ang AI kasi, from top to bottom kasi, yan eh, fake eh. Yung deepfake mukha lang yun eh, pero totoo yung katawan, di ba? gamitin sa panluloko. Paano ba matutukoy ang mga pekeng video? Narito po ang report. Magandang yan. Pahirap na ng pahirap ang pagtukoy kung artificial intelligence o AI generated ang isang video. Ako, ang masasabi ko paano matutukoy, doon sa quality ng video eh. Medyo ang itsura ng video ng AI, unang-una yung balat ng tao, palaging shiny. Tapos, super saturated ang kulay. Parang siya eh, basta pag pinanood mo ay AI to. Yung unang clue ko dyan, shiny ang balat ng tao. Pero you can't deny the fact na ang ganda ng pagkakagawa minsan. Marami ang humahanga, marami ang naaaliw, pero marami rin ang nalilinlang. Pero paano nga ba malalaman kung AI generated ang isang video? Ayon sa Foundation for Media Alternatives, may ilang paraan para tukuyin ito. Una, tingnan ang mukha ng subject. Napapansin mo bang habang gumagalaw ang ulo nito ay tila nag-iiba ang mukha nito? Minsan, parang natutunaw o may parte ng mukha na gumagalaw ng hindi natural. Minsan yung mga ganyan, hindi na lalo na yung mga matatanda, hindi na nila mapapansin yan eh. Sa ghost hunting videos na nga lang eh, mga OFW na medyo may edad yun na madaling maloko dun eh. Kasi nga, 'di ba? Mas focus sila dun sa pag napaniwala kasi sila, mas focus na sila dun. Hindi mo na matitibag yun kahit anong red flag pa makita mo. Kahit i-highlight mo na sa kanila na kung ano yung peke, talagang maniniwala pa rin, aawayin ka pa.
dito sa AI, ano yung sinasabi dito sa number 1 na ganyan. galaw ng Oo, mukhang mali, pero palulusutin yan ng lalo na yung mga matatanda. 'Di ba? Hindi na mapapansin yan. hindi natural. Pangalawa, pansinin ng balat. Masyado bang makinis o Oh, yeah, shiny. Oh, tama. di kaya sobrang daming wrinkles? Baka gawa ng AI yan. Pangatlo, suriin ang anino. May mga anino bang parang wala sa lugar? Posibleng senyales yan na peke ang video. Pang-apat, bilangin ang daliri at tingnan ng katawan. May Oo nga, kulang no? o sobra bang daliri? Ngayon ko lang napansin yung daliri. 'Di ba? Pero hindi ko napapansin pag nanonood ako ng AI. O baka naman may kakaibang hugis ng kamay o parte ng katawan. Panglima, pansinin ang damit at accessories. May mga damit na tila hindi pantay, parang mali ang tahi at tila lumulutang. Pang-anim, pagmasa ng bikote, balbas o buhok sa muka. Kung parang dinikit lang o mukhang drawing, hindi tunay yan. Pang-pito, suriin ang pagkurap. Napansin mo bang hindi kumukurap ang subject? O kaya naman tumadalas at sobrang bilis? AI din yan. At panghuli, tingnan ang galaw ng bibig. Kapag parang delayed o hindi tugma ang galaw ng bibig sa sinasabi nito, delikado yan. Kapatid, sa panahon ng disinformation at AI manipulation, maging mapanuri sa bawat impormasyon. Dahil sa mundong halos lahat ay pwedeng pekein, ang pagiging mapanuri ang ating proteksyon. Parang yung mga tinuro niya kung paano malalaman na peke, parang komplikado, no? Asahan mo siguro yung mga tinukoy niya na problem sa AI na yan, bigyan mo yan ng 5 years maximum, perfect na yan eh. Kasi, di ba, just imagine, nagsimula sa deep fake, di ba? Hanggang sa nakaabot tayo sa ganito. Ditong pangalang manghang-mangha na tayo eh. Bigyan mo pa ng 5 years yan. Perfecto na yan. Hirap na tayong i-determine kung alin yung peke sa hindi. Kaya, magtulungan tayo. Hindi palaging may magtuturo sa inyo kung alin yung peke sa hindi. 'Di ba? Kahit ako, mahihirapan na rin ako mag-determine alin ba yung peke o hindi. Lalo na yung mga nanay natin, mga nakakatanda, 'di ba? Tayo na lang yung maggabay. Kasi maraming pwede maloko diyan eh. May magpanggap lang na kamag-anak mo, magsisend ng video, manghingi ng pera. 'Di ba? Kasi sometimes napapansin ko pag puso yung dinali sa'yo, pag puso yung pinairal sa'yo, lahat ng common sense mo magsi-shutdown eh. Pag nakahanap ng way ang AI na pasukin yung puso mo, let's say ligawan. May AI boyfriend na ngayon, 'di ba? Tama ba ako? Tingnan natin. AI boyfriend. Virtual boyfriend. Ito, AI chatbot. Tingnan natin ha. Kung ang hanap mo ay the one, maaari raw pumuno sa puwang sa iyong puso ang mga artificial intelligence o AI chatbot. Pero paalala po ng mga eksperto, hinay-hinay at huwag basta ma-fall in love sa AI boyfriend o girlfriend. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Sa panahon ng artificial intelligence o AI, mas napapadali ang pamumuhay. Research and essays, So, yan yung maganda sa AI. Ang dali lang yan eh. Talagang, hindi katulad ng Google, di ba? Yung Google kasi, magta-type ka lang ng keywords. Pero, hindi, kailangan hanapin mo pa eh. Di ba? Sa Google, let's say, magre-research ka. Gusto mong malaman kung kailan namatay si Jose Rizal, halimbawa. Ita-type mo muna death of Jose Rizal. Sometimes hindi siya perfect na lalabas pag Google eh.
Ang lalabas sa Google, mga article lang. Pag pinindot mo yung article, hahanapin mo pa doon hanggang saan makarating ka doon kung kailan namatay si Rizal. Ang AI kasi direct to the point. Tsaka maganda na yung pagkaka-format. Reports? Check. Love life? Abay, check na rin. Sa China, may AI chatbot app para sa mga babaeng single at ready to mingle. Ang kanila raw nahanap, jowa na green flag. Mabait, masarap kausap at maaasahan bilang emotional support system. Kaya sinubukan natin ang isang AI phone app na para ring legit na dating app. So matapos ko nga makapili ng mga personality na gusto ko sa isang AI boyfriend, Siguro may subscription pa yan, ipinakita na sa akin ng app yung aking mga quote-unquote matches. So ito yung mga character na pwede kong maging AI boyfriend at nasa mga character nila yung mga personality na pinili ko kanina. Nang makapili ako ng aking the one, sinubukan ko siyang tawagan. Gusto kong ituring mo ako na parang girlfriend. Okay lang ba yun sa'yo? Got it, baby Vaughn. Kung may gusto kang pag-usapan o may tanong ka, nandito lang ako. Kakatakot, alam niyo yung napanood niyo ba yung Terminator? Diyan nag-start ang Terminator eh. Skynet. Marunong din siyang maglambing. Hahawakan ko ang kamay mo, tapos titignan kita ng may halong kilig. Ang sayo kasi ikaw ang kaharap ko ngayon. Alam mo ba na ikaw lang ang magpapasaya sa aking araw? Kasi mas magandang pakiramdam ko kapag Hindi pa perfect, medyo robotic pa yung boses. Kaya nga 5 years pa yan eh. Magpa-perfect na yan eh. ikaw ang kausap. Parang totoong tao na rin daw kausap ang AI chatbots, kaya di nakapagtatakang may ilang mas komportableng makipag-usap sa kanila tulad ni Ian Xavier. Ang hirap mag-open straight to other people. So I just use ChatGPT kasi siya mas accurate naman yung sagot niya. May empathy sila. Ang AI chatbots dinisenyo talaga para makipag-usap sa mga tao, ayon sa Analytics and Artificial Intelligence Association of the Philippines. Dahil trained siya sa napakaraming examples ng usapan ng tao, kaya niyang gayahin even yung tone, yung manner ng pagsagot, minsan pati emotions, nagagaya na niya. Para sa isang psychiatrist, posibleng dahil sa lungkot, boredom o curiosity, kaya may tumatangkilik sa AI for companionship. Pero paalala niya, huwag masanay o umasa sa AI. Just don't get hooked too much. Pagka ito yung sinasabi ko kanina na pagka talagang yung damdamin mo nakuha na, pag tinaasan yung subscription yan, magbabayad ka pa rin di ba? Having human relationships with robots. Kasi mamaya hindi mo na nakikita yung sense of reality. At mag-ingat din sa pagbibigay ng mga sensitibong impormasyon sa AI. Pwede gamitin sa pag-scam. Kasi last time, yun na content ko na, di ba? Merong pinirahan na ginamit yung itsura niya. May nakakausap na isang AI yung isa. Then sa behind nung AI, may scam company. Di ba? Na yan, nagpa-NBI na yung dati na content ko na yung before. Hindi clear sa atin kung paano talaga ginagamit o ini-store ng AI yung mga binibigay natin sa kanila. Nakakaaliw man na tila nakaka-relate sa atin ang mga AI chatbots. Paalala ng mga eksperto, ang pagmamahal, pagkakaibigan at relasyon sa totoong tao ay hindi kailanman mapapalitan ng isang AI chatbot. Correct! Di ba? Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye!